Isang napakagandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang John Mer. Ang kwentong ibabahagi ko po ngayon ay tungkol sa naging kaibigan noon ni Lolo na kilala sa pangalang Lolo Julio. Dayon noon sa lugar ni na Lolo Silvestre si Lolo Julio. Kuya Bari, hindi pa gaanong marami at siksikan noon ang mga kabahayan. Dahil mabilis na nagkagaanan ng loob, naging magkaibigan silang dalawa. Wala pa kasing mga naninirahang mga residente noon sa lugar ni na Lolo, kaya masaya siya noong magkaroon sila ng kapitbahay na may anak na kaedad niya at iyon nga ay si Lolo Julio. Mabait po si Lolo Julio, maging ang mga magulang nito. Dahilan para mapalapit ang kanyang mga magulang sa pamilya ni na Lolo. Madalas po na magkasama sina Lolo Silvestre at Lolo Julio noon. Gumagala sila sa kagubatan, naninirador at kung minsan namimingwit sila ng sariwang isda sa batis. May mga panahong nagkakasundo silang mamasyal sa baryo para mamasyal at maglibang. Dahil po sa pagiging magkalapit nila, marami siyang mga bagay at kaugaliang napapansin sa kanyang kaibigan. Nahihiya lamang siya sabihin dito ang kanyang mga nakikitang kakaibang galaw nito sapagkat itinuturing niyang matalik na kaibigan ang lalaki. Julio, may kasama ka ba ulit mamaya sa bahay ninyo? Tanong ni Lolo Silvestre sa kanyang kaibigan isang araw. Umiling naman si Lolo Julio at tinanggihan ang aking lolo. Gaano man niya kagustong makitulog sa bahay nila Lolo Silvestre ay hindi niya magawa. Aalis kasi ang kanyang mga magulang at hindi pa tiyak ang eksaktong oras ng pag-uwi ng mga ito. Hindi ka ba nila pwedeng isama? Bakit palagi kanilang iniiwan at saan ba sila pumupunta? Pangungulit nitong si Lolo Silvestre. Hindi naman tumugon sa kanya si Lolo Julio kaya hindi na siya nagtanong pa. Sa tuwing tinatanong din siya naman ng lalaki ay madalas iling at katahimikan lamang ang sagot nito sa bawat pag-uusisa niya. Pumunta ka na nga lang mamaya sa bahay namin mamayang gabi kung wala kang kasama dahil sabi mo aalis na naman ang mga magulang mo. Uuwi na muna ako. Pag-iimbita ni Lolo. Hindi ko alam kung makakapunta ako. Baka sa bahay na lang ako manatili. Tugon naman ni Lolo Julio. Walang nagawa at napatango na lang ang aking abuelo sa kanyang kaibigan at nagpaalam na rito. Kinagabihan nga, naghintay si Lolo kung pupunta sa bahay nila si Lolo Julio. Umaasa siyang darating ito. May katagalan din siyang naghintay, ngunit hanggang sumapit ang oras na kailangan na niyang matulog ay hindi man lang niya napansin kahit ang bakas man lang ng presensya ng kanyang kaibigan. Sa kadahilan ng iyon, nagpasya na lang siyang matulog. Naalipungatan na lang bigla si Lolo Silvestre nang makarinig siya ng ingay sa labas ng kanilang bahay. Ano bang ingay na yan? Tanong pa ni Lolo sa kanyang sarili habang kinukusot-kusot ang kanyang mga mata. Dahil na rin sa kuryosidad ng aking abuelo ng mga panahong iyon, bumangon siya upang tignan ang labas ng kanilang bahay. Noong makabangon ay sumilip siya sa kanyang bintana. Inilibot niya ang kanyang tingin sa labas at nagulat siya sa kanyang nakita. Nasa labas ng kanyang bakuran si Lolo Julio. Kagaya ng dati, may napansin na naman itong kakaibang bagay na ginagawa nito. Napalunok na lang siya at sinubukang maghanap ng lugar kung saan pwede niyang masilip ng malapitan ang kanyang kaibigan. Nang sa ganun, makita niya ng malinaw kung ano nga ba ang ginagawa nito.
Malalim na ang gabi ah. Bakit nasa labas pa si Julio? Ano ba ang ginagawa niya riyan? Tanong ni Lolo sa kanyang sarili. Hahakbang na sana si Lolo para lumabas sa kanyang silid at puntahan ang kaibigan nang biglang matigilan siya. Dahil nakita niyang pinalilibutan ng mga insekto itong si Lolo Julio. Nakaawang ang mga labing napasinghap si Lolo. Hindi niya matiyak kung namamalikmata lang ba siya o talagang may nakikita siyang kababalaghang ginagawa ng kanyang kaibigan. Nasa ganoong sitwasyon si Lolo Julio nang may bigla na lang lumundag na dalawang malaking aso sa kanyang kinaroroonan. Dahil doon, nagsialisan daw ang mga insekto at lumipad papalayo. Angil ng angil noon ang dalawang mapuputing aso habang nasa tabi ito ni Lolo Julio. Nakaramdam naman ng takot at pagtataka ang aking abuelo. Hindi man lang kasi niya nakitaan ng takot ang mukha ng kanyang kaibigan. Kahit gustong-gusto niyang malapitan ang kanyang kaibigan, hindi pa rin siya nagpatinag at sinubukang tignan kung ano nga ba ang susunod na mangyayari. Walang abisong sumampa si Lolo Julio sa likuran ng isa sa malalaking aso at mabilis nang tinahak ang kadiliman. Saka basta na lang naglaho ito. Simula nang masaksihan iyon ni Lolo Silvestre, madalas na siyang gabi na kung matulog. Hindi niya alam pero nagbabakasakali siyang makasaksi ulit ng ganoong pangyayari. Para sa kanya, masyado itong interesante. May kutob siyang may tinatago ang kanyang kaibigan sa kanya. Hindi naman sa hinuhusgahan niya ang kanyang kaibigan, ngunit gusto niya lang kasi na maging tapat sila sa isa't isa, lalo na't sila pa ang madalas na magkasama at wala nang iba pa. Hanggang sa isang gabi ulit, hindi na naman siya makatulog sa hindi niya malamang dahilan. Balisa si Lolo at hindi mapakali. Pabiling-biling na lamang siya sa kanyang higaan hanggang sa mapagpasyahan niyang titigan ang kanilang bubungan. Nakahiga lamang siya sa kanyang kama ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Nang walang ano-ano, isang kaluskos ang pumukaw sa pansin ni Lolo. Nariyan na naman ang mga kakaibang ingay sa labas ng kanilang bakuran. Kagaya ng nakagawian, dahan-dahang sumilip si Lolo sa pagitan ng mga siwang at nasaksihan ang mga bagay na hindi niya aakalaing matutunghayan niya. Ano ba talaga ang nangyayari sa pagitan nila? Tanong ni Lolo sa kanyang sarili nang muli niyang makita ang dalawang malaki at puting aso na biglang lumundag upang protektahan si Lolo Julio. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi umalis ang mga insekto at inatake nila ang dalawang malaking aso. Nasaksihan niya kung papaano tumilapon ang dalawang malaking aso at nagpambuno na animoy may mahalagang bagay na pinag-aagawan. Parehong umaangil ang magkabilang panig. Galit na galit at nagliliyab ang mga emosyon. Kahit nanonood lamang ng mga oras na iyon si Lolo, batid niyang nababalot ang buong paligid ng tensyon. Napansin pa niyang kay tatapang ng mga aso dahil kahit pinagtutulungan na silang dalawa ay nagagawa pa din nilang makipagtagisan ng lakas. Nagpatuloy lang ang ganoong eksena, Kuya Bari, hanggang sa mamataan ni Lolo ang tatlong babae na tila papalapit sa kinaroroonan ng dalawang malaking aso at ng kanyang kaibigan. Kitang-kita din ni Lolo Silvestre ang pinaggagawa
ng mga babae na animoy umuusal ng isang ritual. Para bang sa bawat kumpas ng mga kamay ng mga ito ay walang katumbas na kapangyarihan ang lumalabas para pasunurin ang mga insekto sa kanilang nais. Tila nagalit naman ang dalawang malalaking aso nang makita ang tatlong babaeng papalapit sa kanila. Umangil sila ng umangil at kahit na may mga insektong sumusugod sa kanila, ay nagagawa pa rin nilang sugurin ang tatlong babae. Namangha naman noon si Lolo Silvestre nang makitang mabilis ang mga pagkilos ng tatlong babaeng ito at naiiwasan nila ang atake sa kanila ng dalawang malaking aso. Nang sugurin muli ng dalawang malaking aso ang tatlong babae, pinalibutan sila ng maraming insekto. Parami iyon ng parami na animoy nagtatawag pa ng ibang kalahi nila, dahilan para hindi makapagpatuloy sa pagsugod ang dalawang malaking aso sa tatlong babae. Pinagtulungan sila ng mga insekto hanggang sa magkanya-kanya ang mga ito sa pagkikisay. Nakatanggap sila ng hindi mabilang na kagat mula sa hindi matukoy na insekto hanggang sa manlupaypay sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumilapon ang dalawang malaking aso dahil sa mga insektong nakapalibot sa kanila. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Napatingin naman noon si Lolo Silvestre kay Lolo Julio na noon ay tumakbo patungo sa kinaroroonan ng dalawang malaking aso. Hindi na nakayanan noon ni Lolo na panoorin ang kanyang kaibigan, kaya naglakas loob siyang puntahan ito sa kinatatayuan ng lalaki. Lumabas si Lolo at tumakbo patungo kay Lolo Julio. Sa kabila na nadarama niyang takot, pinili niyang lapitan pa din ang kanyang kaibigan at umaasang matulungan ito. "Anong ginagawa mo rito, Silvestre?" Singhal ni Lolo Julio sa aking lolo at nag-aalalang pinapunta sa kanyang likuran ang aking abuelo. Naging marahas ang kanyang paglingon at nabigla nang maglaho na lang ang tatlong babae kasama ang mga alipores nito. "Silvestre, bakit ka nandito?" Muling tanong ng kanyang kaibigan kay Lolo. Nagpaliwanag si Lolo na gusto niyang makatulong, ngunit umiling si Lolo Julio saka sinabi sa kanya na hindi dapat nagpunta siya doon. Hindi normal na tao ang tatlong babaeng nakaharap niya. Sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, dahan-dahang nagbago ang anyo ng dalawang malaking aso. Mula sa makakapal na balahibo ay nagbago ito sa pagiging balat ng tao. Nagkaroon ng mahabang buhok ang isa sa mga aso at naging malinaw sa kanyang mga mata ang mukha. Napasinghap si Lolo Silvestre. Ang mga magulang ni Lolo Julio ang kanyang nakita. Gulat, pagkamangha at pagtataka ang naging reaksyon ng aking abuelo matapos masaksihan ang mga pangyayaring iyon. Hindi niya alam kung papaano ba ang tamang reaksyon ng kanyang mga nasaksihan. Sa tanang buhay niya, noon lang siya nakakita ng mga pambihirang nilalang. Anong klaseng nilalang kayo?" tanong ni Lolo Silvestre sa kanyang kaibigan. Ngunit hindi tumugon si Lolo Julio. Sa halip, inalalayan niya ang nanghihinang mga magulang na noon ay sugatan
at namamaga ang mga balat dahil sa dami ng kagat sa kahit saang parte ng kanilang katawan. Hindi ko aakalaing palakas sila ng palakas. Nangihinang sabi ng tatay ni Lolo Julio. Napaatras naman si Lolo nang makita ang namumulang balat nito na may bakas ng malalaki at malalalim na kagat ng mga insekto. Sa tingin niya, hindi basta gagaling ang mga namamagang kagat dahil nagmukha itong kagat ng bubuyog. Nagtaka naman si Lolo Silvestre kaya tinanong niya ang mga ito. Hindi naman naglihim sa kanya ang mga magulang ni Lolo Julio at ikinuwento nila sa aking abuelo kung ano sila at maging ang mga nakalaban nilang mga nilalang. Hindi nila ikinahiyang sabihing sila ay mga kakaibang nilalang. Mga nilalang na nagkaroon lamang ng lakas sa dilim. Mga nilalang na kayang mabuhay at magkaroon ng pambihirang kapangyarihan sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Kami ay mga aswang, Silvestre, ngunit hindi kami masasamang uri. Napapabilang kami sa mga aswang na ang tanging kasiyahan ay ang kumain lamang ng mga ligaw na hayop doon sa kagubatan. Samantalang ang nakasagupa namin, sila ang kalaban ng aming pamilya. Sila ang anak ng aming karibal na mga mangkukulam. Pilit naming pinipigilan ang kanilang kasamaan dahil kaya nilang mambiktima ng mga inosente at kunin ang mga lamang loob para kainin at ialay sa kanilang Panginoon. Dagdag pa nito, matagal na daw na panahon na may alitan sa pagitan ng aswang at mangkukulam. Lumipas na lamang ang ilang henerasyon at nakailang salin lahi na sila, ngunit nanatili ang hindi nakikitang pader sa pagitan ng kanilang mga kalahi. Tila ba personal na nilang inaangkin ang hindi pagkakaunawaan na mukhang magtatapos lamang yata sa kamatayan. Malungkot na napayuko si Lolo Silvestre. Hindi niya akalaing may mga bagay palang kusang nangyayari kahit wala sa plano. Sinong mag-aakalang aswang pala ang kanyang kaibigan at ang mga magulang nito? Ngumiti si Lolo Silvestre at ginagap ang kamay ni Lolo Julio. Wala akong karapatan na husgahan kayo, Julio. Mahal kita dahil kaibigan kita. Ibig sabihin, nakahanda akong tanggapin ang lahat ng mga bagay na patungkol sa iyo, kaibigan. Ipinagdarasal ko na lang na sana maging maayos at ligtas kayo. Ni sa hinagap, hindi niya inisip na may kaaway na hindi basta-bastang mga nilalang ang mga ito na naging mitya pa ng kanilang buhay. Dala ng matinding awa para sa kanyang kaibigan, inaya niyang umuwi ang mga ito. Naisip ni Lolo Silvestre na mas ligtas sa tahanan ni na Lolo Julio kaysa manatili sila sa labas. Ngunit nagsisi siya nang matuklasang nauna na pala ang tatlong babae sa bungad ng kanilang bahay at parehong nanlilisik ang mga matang nakatitig na sa kanila. Muli, umusal ng mga banyagang salita ang tatlo at naghawak-hawak kamay na sa pagkakataong iyon. Sigurado si Lolo, malaking kaguluhan na naman ang pinaplano ng mga ito dahil marahas na siyang itinulak ni Lolo Julio. Umalis ka na, Silvestre. Hindi ka dapat madamay sa labanan naming ito. Marahas na umiling si Lolo. Naiiyak siya sa inaasta ng kanyang kaibigan. Julio, hindi kita iiwan.
Magkaibigan tayo, hindi ba? Hindi kita pababayaan. Lumapit siya, ngunit lumuhod sa kanyang harapan si Julio. Ipinagpapasalamat kong nagkaroon ako ng kaibigang kagaya mo. Ngunit pakiusap, ilayo mo ang sarili mo sa kapahamakan. Ayokong madamay ka dito. Masyado ng maraming nangyayari at ikamamatay ko kapag nawalan ako ng nag-iisang kaibigan. Pinahiran ni Lolo Silvestre ang masaganang luhang kay bilis na lumandas sa kanyang magkabilang pisngi. Nalulungkot siya, ngunit hindi niya kayang suwayin ang kaibigan. Mapait siyang ngumiti at nasasaktan man ay tinalikuran niya ito saka tumakbo ito papalayo. Gayunpaman, imbis na umuwi ay pinili niyang pagmasdan ang kaibigang nakikipaglaban sa bingit ng kamatayan. Walang pagdadalawang isip na tumingala siya sa langit. Pinagdaob ang mga palad at buong pusong nagdasal para sa kaligtasan ng kanyang kaibigan at ng mga magulang ng mga ito. At ayun na nga ang nangyari, Kuya Bari. Ibinuhos ng mga magulang ni Lolo Julio ang kanilang buong lakas at nakipaglaban ng buong tapang. Ginamit nila ang matatalim nilang kuko at sa halip na indahin ang mga agat ng mga insekto ay pinili nilang sugurin ang dalawa sa mga mangkukulam at nakipagbuno rito. Si Lolo Julio naman ay ikinumpas ang kanyang kamay para labanan ang mga insekto. Hindi maiwasang masindak ni Lolo Silvestre habang pinanunood niya ang kanyang kaibigan. Naghanap siya ng paraan para makatulong man lang sa kaibigan niya. Dumampot din siya ng mga bato at sinadyang patamaan ang mga insekto. Hindi niya maiwasang magulat habang pinagmamasdan ang mga ito. Nagkakagulo ang mga insekto at tila ba kung saan-saan na lang lumilipad sa kabiglang babagsak. Noong makita ni Lolo Julio ang kanyang ginawa, mas lalong lumakas ang loob ni Lolo Julio at pinagbutihan ang pakikipaglaban sa mga insekto. Sa hindi nila inaasahang pagkakataon, nagawa nilang lagutan ng hininga ang dalawang kalaban nila. Pumalahaw ng sigaw ang isa sa mga natitirang babae at galit silang pinagdudurong lahat. Tila ba wala itong balak na magpatawad, kaya naman nakipagtagisan din sila rito ng tingin. Dahil nga mag-isa na lang noon ang kalaban ng mga magulang ni Lolo Julio, umatras na ito. Subalit bago ito umalis, binantaan nito ang mga magulang ni Lolo Julio na muli siyang babalik raw upang ipaghiganti ang kanyang mga kasamahan. Naiwan silang lupaypay at nagkanya-kanya na silang paghinga ng malalim. Tila ba nahahapong napahiga sa lupa si Lolo Julio habang nagpapahid ng kanyang tumatagaktak na pawis. Kahit bumalik ka pa at magdala ng buong sandatahan, hindi ka namin aatrasan. Masama ang ginagawa ninyo at hindi kayo nararapat na maghasik ng lagim dito dahil puro inosente ang mga taong sinasaktan ninyo. Matapang na saad ni Lolo Julio. Nanlisik lamang ang mga mata ng babae at ikinumpas ang kanyang mga kamay, saka naramdaman nila ang paghangin ng malakas. Nagkanya-kanya sa pagtakip ng kanilang mga mata sina Lolo Julio, Lolo Silvestre at ang mga magulang ni Lolo Julio upang protektahan ang kanilang mga mata. Ginamit pala itong paraan ng babaeng kalaban nila para makaalis na. Noong wala na ang babae,
napahandusay na lang ang mga magulang ng kaibigan ni Lolo sa lupa. Hinang-hina talaga ang mga ito. Laking pasalamat nila at nagapi ang mga kalaban. Higit kay Lolo Silvestre na alam nilang inihingi sila ng tulong sa nakatataas. Iyon nga lang, nagdesisyon ang mga magulang ni Lolo na umalis na sa lugar ni na Lolo Silvestre. Hanggat maaari, ayaw nilang may madamay na sigalot sa pagitan ng dalawang pamilya. Masakit man, kinailangang magpaalam ni Lolo sa kanyang kaibigan bago umalis ang mga ito. Hindi alam ni Lolo kung saan na nakatira ang pamilya ni Lolo Julio. Mas mabuti na din daw iyon para wala nang madamay sa away ng dalawang angkan ng aswang na manggagamot at mangkukulam. Sa paglipas ng panahon, umaasa pa din ang aking abuelo na balang araw magkikita pa sila ng kanyang matalik na kaibigan. At sana naayos na nila ang problema sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Sana'y napasaya ko po kayo sa aking ibinahaging karanasan ng aking lolo. More power po sa inyong channel, Kuya Bari, at God bless po sa inyo. Lubos na gumagalang, John Moore. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Andrea. Nangyari po ang karanasan kong ito noong ako ay nasa high school pa lamang. Abinadong medyo spoiled brat po ako noong kabataan ko, kaya hindi ko maiwasang maging matigas po ang aking ulo at nagagalit kapag hindi natutupad ang lahat ng aking gusto. Sa dami ng hinihingi ko sa aking ina, ay halos pinangingilagan niya akong makita sa aming tahanan. Palibhasa, wala po akong ama, Kuya Bari, kaya medyo hindi ako natatakot mapalo. Hindi naman si Mama ang tipong namamalo kapag nagagalit. Kapag may mga bagay na hindi namin pinagkakasunduan, ay nagwo-walk out na lamang po siya, samantalang ako naman, Kuya Bari, nananatili sa kwarto at nagkukulong. Madalas tuloy ang yaya kong si Yaya Elma ang umaalo sa akin at nagpapaintindi na hindi dapat sinusuway ang lahat ng gusto ng aking ina. Ganito naman talaga kami. Hindi magkaintindihan. Minsan magkasundo kami. Minsan naman para kaming sasabak sa gyera na kalaban ang isa't isa. Para kaming mga aso't pusa na nagkakagulo kapag nagkakatagpo. Hindi ko akalaing sa kabila ng pagiging makabago ng ating teknolohiya ay totoo pala ang tungkol sa mga kwentong babaylan. Sila yung mas makapangyarihang bersyon ng mga mangkukulam. Ipapaliwanag ko po sana na dalawang klase po ang babaylan. Iyong masasama at mga mabubuti. Nagiging masama lamang ang isang babaylan kapag inaabuso niya ang taglay niyang kakayahan at ginagamit niya laban sa kasamaan. Natututo siyang pumatay kahit labag ito sa kautusan, kaya sila napaparusahan at binabawian ng kapangyarihang manggagamot dahil itinuturing na silang mga masasama. Aksidente ko lang na natuklasan ang tungkol sa kanila nang minsang mamasyal po ako sa bahay ng aking kaibigan sa isang liblib na baryo. Tumakas lamang po ako sa aming bahay noon dahil nagtatampo nga po ako sa aking ina.
May pinagtatalunan kasi kami at alam ko namang hindi niya sinasadyang mapagsabihan ako ng masasakit na salita, kaya nagawa ko pong umalis sa aming tahanan. Tanging kay Yaya Elma lamang po ako nagpaalam upang mapakalma ko ang aking sarili. Sumama po ako sa kaibigan kong si Elsa sa kanilang probinsya. May kalayuan ito sa aming lugar at alam kong hindi ako kaagad matutuntun ng aking ina. Itong kaibigan kong ito ay may lolo at lola sa probinsya. Bali po ang kanyang mga magulang ay nasa abroad, kaya ang tanging kasama niya lamang sa bahay ay ang kanyang tiyahin. Nagkataong bakasyon sa klase noon nang sumama po ako sa kanya, kaya nakilala ko ang kanyang abuela. Kuya Bari, luma na ang bahay ng kanyang abuelo. Luma, ngunit malawak at mayayabong ang halaman at bulaklak. Ang disenyo ng kanilang bahay ay tila ba ginaya sa mga kabahayan noong unang panahon, tipong istilong Hapon. Sa bungad ng kanilang tarangkahan, kapansin-pansin po ang isang hugis arkong malaking puno ng mangga na animoy sadyang payuko ang pagkakatubo. Tinanong ko si Elsa kung para saan ang nasabing puno ng mangga, ngunit ang sabi niya, display lang daw ito sa bandang tarangkahan. Hindi na din ako nagtanong at hinayaan na lamang ang kakaibang disenyo sa tarangkahan ng kanilang bahay. Pinapasok po kami ng lola ni Elsa. Nagtanong siya sa kanyang apo kung sino po ako. Ang totoo niyang Kuya Bari, hindi ako naglihim kung ano ang tunay na dahilan kung bakit ako nakarating sa kanila. Nagpakatotoo po ako at ikinuwento ang hindi pagkakaunawaan namin ng aking ina. Masinsinan akong kinausap ni Lola Felisa. Sa totoo lang, hindi ko magawang magalit sa mga bagay na sinabi niya sa akin. Tinamaan po ako at nasaktan, ngunit hindi ko magawang sumagot. Tama naman talaga si Lola. Hindi ako dapat nagrebelde sa aking ina. Aaminin ko, hindi ako perpektong anak. Hindi ko lang talaga matanggap na mas pinahahalaga ng aking ina ang kanyang trabaho kaysa sa akin. Kaya tuloy nakadepende ako sa mga material na bagay na kaya niyang ibigay lang sa akin. Nasanay na ako na naibibigay niya ang lahat na aking gusto. Kapag sumablay siya, saka ako nagagalit at nagsasasagot. Wika sa akin ni Lola Felisa, hindi ako dapat maging ganoon sa aking ina. Naging abala lang siya dahil gusto niyang maging ina sa akin. Marahil Kuya Bari, kailangan lang naming magising upang wag lumayo ang aming mga loob sa isa't isa. Nagpasalamat ako kay Lola Felisa. Batid kong nabigyang linaw ang sigalot na iniisip ko laban sa aming dalawa. Kuya Bari, hindi naman ako pinilit ni Lola Felisa na umuwi kaagad sa amin. Sa halip, hiningi niya ang personal na numero ng aking ina. Tinawagan niya ito sa telepono at ipinaalam na nandito ako sa bahay nila at ipahahatid ako sa susunod na linggo. Ipinaliwanag naman ni Lola na ayos lang ako dito at sana ay intindihin ko na lang muna ang aking nararamdaman. Wala naman daw itong problema kay Mama at mag-uusap na lamang kami kapag nakauwi na ako. Pagkatapos makausap ni Lola Felisa si Mama, nayaan na niya kami na magpahinga dahil siya ay maghahanda pa ng aming kakaining hapunan. Kuya Bari, walang katulong sina Elsa at masasabi kong medyo creepy ang kanilang bahay.
Malayo po kasi sila sa pinakabaryo kaya walang malalapit na kapitbahay. Mayaman ang pamilyang pinagmulan ni na Elsa. May 2 nakahilerang kotse sa garahe, motor at isang dump truck na ginagamit nila kapag nagpapagapa sila ng tanim nilang tubo na nasa kabilang lupain na nasasakupan nila. Ayon kay Elsa, hindi na daw magandang lumabas tuwing gabi sa bahay nila dahil sa napapabalitang kalat ang mga masasamang babaylan na nangunguha ng mga kagaya namin para kuhaan nila ng sariwang puso at atay na iaalay nila sa kanilang sinasambang Panginoon. Gayunpaman, wala naman daw kaming dapat ipag-alala. Ang kanyang lolo Tiboy ay isang kilalang albularyo at maraming alam na ritual upang maprotektahan kami. Ayon sa kanya, marami na daw tinulungan si Lolo Tiboy na karamihan ay muntikan ng mabiktima ng mga babaylan. Noong araw daw kasi ay nagkaroon ng matinding dilubyo sa kanilang baryo. Namatay ang iilan na nagbubuntis na kababaihan kaya napuno ng hagulgul ang buong baryo. Bumaha ng pighati at luha hanggang sa hindi na kinaya ng mga taga-baryo ang lahat at naghanap ng panibagong mapagsasambahan. Tinalikuran nila ang Diyos dahil sa labis na galit dahil sa sinapit ng kanilang kapamilya. Dito pumasok ang ideya ng pag-aalay. Ang mga pari ay itinakwil nila at mas pinaniwalaan ang mga babaylan. Ipinakita nila sa mga tao na mas malaki ang maitutulong ng mga babaylan kaysa sa pagsamba sa simbahang Katoliko. Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko pa ding magdasal sa Panginoon kaysa sumamba sa kahit na kaninong Diyos-Diyosan dahil naniniwala akong mas magkakasala kami kapag pinili naming sinamba ang wala namang katuturan. Sinuyod ko ng tingin ang kanilang malawak na sala nang mapakunot ang aking noo sa napansing bulto ng babae doon sa labas ng tarangkahan. Nakikita ko ito dahil bukas ang bintana at maliwanag naman sa labas. Mukhang babae ito base sa kanyang suot na bestida at mahabang buhok. 6:00 pa lang ng gabi, ngunit nakakabingi na ang katahimikan sa buong paligid, kaya naisip ko maaga sigurong natutulog ang mga tao sa kanilang lugar. Sa bagay, wala namang kabahayan malapit sa kanila. Sinubukan kong lumabas para tignan kung sino nga ba ang babaeng nakasilip sa amin mula sa labas ng gate para lang magulat. Hinawakan kasi ni Elsa ang aking kamay, sabay sabing wag na wag daw akong lalabas kung ayaw kong mapahamak. Sa mga ganoong oras, huwag na daw akong umasang may mga tao pang daraanan sa kanilang lugar dahil katangian na daw talaga ng mga babaylan ang magpanggap para makapangbiktima ng kahit na sinong dumaan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Malapit na ang pagtaas ng pulang buwan, kaya nagkalat ang mga babaylan sa labas ng bahay at naghahanap ng kanilang panibagong alay sa gagawin nilang ritual. Wala po akong nagawa, Kuya Bari. Tumango na lang ako at pumasok sa kusina. Nahiya akong bigla nang makitang nagtutulungan sina Elsa at Lola Felisa sa paghahanda ng aming hapunan. Lumapit ako at kinausap sila sabay tanong
kung ano nga ba ang maitutulong ko, kaya nabanggit ni Elsa na kailangan ko na lang ayusin ang mesa. Itinuro ni Lola Felisa ang lalagyan ng mga pinggan at kubyertos sa isang lumang kabinet. Pansin ko, lahat ng kanilang mga lalagyan at iba pang mga muebles ay antik at alam kong mamahalin ang presyo nito. Namangha po talaga ako sa katitingin hanggang sa makarating nga ako sa lalagyan ng mga plato. Nagsisilbi itong harang sa isang malaking bintana, kaya nang buksan ko ito upang kumuha ng kubyertos, gayon na lang ang aking pagkahindik nang makipagtitigan ako sa mga matang nanlilisik at naghihintay na madiskubre ng kahit sino. Taranta akong nagsisigaw, kaya dinaluhan ako ni Lola Felisa. Nag-aalala nila akong tinanong kung ano ba ang aking nakita. Iyon po ang tagpong naabutan ni Lolo Tiboy na imbes magtanong ay siya pang sumagot sa kanilang katanungan. May mga babaylan daw na nag-aabang sa akin. Mukhang may mangyayaring pag-aagawan sa pagitan nila, kaya hindi ako nakapagsalita nang umusal ng hindi ko maintindihang orasyon itong si Lolo Tiboy at pinahiran pa ako ng langis sa aking noo. Kumain na kami ng hapunan matapos ang insidenteng iyon. Pagsapit ng oras na kailangan naming matulog ay nanatili po akong pabiling-biling sa aking higaan at halos hindi mapakali. Balisang-balisa ako at tila namamahay, kaya kay ilap sa akin ng antok. Nagpasya po akong bumangon at sumilip sa bintana, Kuya Bari. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman nang mapansin ang isa ulit na bultong naglalakad papunta sa kasukalan. Kulay pula ang suot niyang damit at may takip sa kanyang mukha. Lumabas ako ng kwarto at bumaba sa hagdan. Kinakabahan at wala sa sariling sinundan ko ito at nagmamadali sa pagtago nang mapansin kong lumingon sa kinaroroonan ko ang isang babae. Nalaman ko kaagad iyon nang tanggalin niya ang takip niya sa kanyang ulo. Simulat sa pool, ngayon lang talaga ako nakuryoso ng ganito. Hindi ko maintindihan, Kuya Bari, kung bakit pakiramdam ko may gagawing hindi maganda ang babae, kaya walang imik na naghintay ako ng ilang saglit. Nagulantang na lang ako nang magsalita sa banyagang lingwahe ang babae, dahilan para maramdaman ko ang paghangin ng malakas. Ilang saglit pa, kumabog ng malakas ang aking dibdib. Kay bilis kong nakapag-sign of the cross nang makita ang isang wala sa sariling dalagita na naglalakad papalapit sa misteryosang babae. Nakapikit ang kanyang mga mata, kaya hula ko nag-i-sleepwalk lang ito at walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Gustuhin ko mang siyang tawagin ay hindi ko po magawa. Labis akong natatakot na baka mabiktima din ako kung sakaling mang may gagawin ngang masama ang misteryosang babaeng ito. Ito siguro ang sinasabing babaylan ni na Lola Felisa at Lolo Tiboy. Sila iyong nangunguha ng mga inosenteng bata o di kaya'y binatilyo at dalagita upang ialay sa kanilang Panginoon. Sinagilahan ako ng takot. Unang pagkakataon na nakakita ako ng babaylan sa tanang buhay ko. Kung akala ko matapang ako, mali pala ang husga ko sa aking sarili. Nanginginig at tila ba nawalan ng lakas habang dahan-dahan akong nagpadaustos sa lupa. Sa pagkakataong ito, tila ako binabangungot ng gising.
Matindi ang takot ko nang makita ang kanyang matulis na punyal sa kawalang habas na inilaslas sa liig ng kawawang dalagita. Dito na ako sumigaw ng pagkalakas-lakas. Hindi ko alam kung naririnig ba ako ni na Elsa at Lolo Tiboy dahil nagtatakbo na ako matapos mapansin ng misteryosang babae ang aking presensya. Wala akong pakialam kahit na magkandada pa ako sa katatakbo. Labis kong sinisisi ang aking sarili at inuukil sa aking isipan na hindi ako makakarating sa ganitong sitwasyon kung hindi lang naging matigas ang ulo ko. Mas lalo kong binilisan ang aking pagtakbo nang mapagtanto kong tila ba hinahabol din ako ng misteryosang babae. Hindi ako nakapalag nang maabutan niya ako at hablutin ang buhok ko. Napaigik ako sa labis na sakit at nagmakaawa na sana ay pakawalan niya ako na hindi naman niya ginawa. Sa halip, naglabas siya ng kutsilyo at walang babalang sinugatan ang aking pisngi, sabay dinilaan ang dugo na dumikit sa kanyang kutsilyo. Takot na takot ako ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Ngunit wala naman akong magawa. Mabuti na lang, dumating si Lolo Tiboy at may dala siyang pambihirang tungkod na hindi ko maintindihan kung bakit lubos na kinatakutan ng babae. Ang nasabing tungkod ay kakaiba dahil sa taglay nitong amoy na hindi ko po talaga mawari. Nasagot ang tanong ko nang maglabas si Lolo Tiboy ng kamanyan at pinausukan ang kanyang paligid. Hindi ito nagustuhan ng babae kaya napasigaw ito sa labis na galit. Tila ba hindi niya kayang tagalan ang amoy ng kamanyan kaya umusal siya ng mga salita saka nagsasayaw ng wala sa ayos. Hindi ko kilala ang pangalan ng di umano ay Diyos na tinatawag niya. Nagpaliksahan sina Lolo at ang babae sa pagsasalita ng orasyon hanggang sa biglang nagdugo ang kanyang ilong at nabibingi ang kanyang tainga. Mukhang hindi niya kayang tagalan ang naririnig na mga salita dahil bigla na lang siyang nagwala hanggang sa hindi na niya kinaya ang lahat at basta na lang siyang bumagsak sa lupa. Tumalikod si Lolo Tiboy nang makita niyang nanghihina na ang babae. Balak na sana niya itong iwan, ngunit nagulat ako nang makitang bumangon ito at tinangka pa sanang sumugod sa amin. Bago pa man ako makasigaw ay biglang humarang itong si Elsa na may daladala ding kutsilyo. Nagulat ako, Kuya Bari, dahil hindi ko inaasahang kaya niyang makipagtagisan ng lakas sa babaeng ito. Nakipaglaban siya ng walang katakot-takot at animoy sanay na umiwas sa mga bagay na nakapalibot sa kanya. Iwinasiwas niya ang hawak niyang punyal dahilan para mapasigaw ang babaylan. Nakita niyang maging si Lolo ay humarap din dito at nagsalita ng wikang Latin. Ang babaylan na nakikipaglaban kay Lolo Tiboy ay hindi na kontrolado ang kanyang sarili. Sa halip, nakikipaglaban na siya at nakikipagtagisan ng lakas sa kanyang kamay na kusang kumakalaban sa kanya at animoy balak siyang saksakin. Tila may sariling isip ito nang ibaon sa kanyang katawan ang kutsilyo na labis kong ikinasindak. Napasinghap ang babaylan nang masaksak niya ang kanyang sarili at dinagdagan pa ni Elsa. Bumaon ang kutsilyo ni Elsa sa ulo nito, kaya naman nakita ko kung papaano tila lubong naubusan ng hangin ang babaylan
saka dahan-dahang bumagsak ito sa lupa. Hindi ko alam kung papaano ko ipapaliwanag ang aking nakita, ngunit ayon kay Lolo Tiboy, masyadong makapangyarihan ang mga babaylan. Pasalamat daw kami at hindi orihinal na katawan ng babaylan ang aming nakalaban, kung hindi kawangis lamang niya. Patunay doon ang naiwan niyang damit na kulay pula, ngunit wala na ang mismong may suot nito. Kinilabutan ako. Akala ko malaking problema na para sa akin ang pasagot-sagot ko sa mama ko. Hindi ko alam na may mas matindi pang mga suliranin na kinahaharap ko. Dinala ako ni na Elsa sa kanilang tahanan at ikinuwento ang sigalot sa pagitan nila ng babaylan. Anya, may nanay talaga siya dati at hindi totoong nasa abroad ito. Sinabi niya lang iyon para wag nang magtanong ang mga tao. Ang totoo niyan, nabiktima daw ng isang babaylan ang kanyang inay at ginawang alay ng mga ito. Iyon ang tanging dahilan kung bakit kailangan nilang maging maingat, dahil habulin ng mga babaylan ang kanilang dugo na kayang bubuhay ng mga patay. Ikinuwento ni Elsa kung paanong siya man ay kagaya ko noon, rebelde sa kanyang ina. Hanggang ngayon, nagsisisi pa din siya sa nangyari at umaasang sa pamamagitan ng pagiging albularyo ng kanyang lolo ay mababawasan ang guilt na kanyang naramdaman. Nalungkot ako at sa isang iglap na konsensya ako sa ginawa ko sa aking ina. Noong mga oras na iyon, nakapagdesisyon ako. Uuwi ako sa amin at hihingi ng pasensya sa aking ina. Higit sa lahat, gagawin ko ang lahat ng pwede kong gawin upang magkasundo kami sa abot ng aking makakaya. Hindi nagtagal, umuwi po ako sa amin. Hindi ko alam ang mararamdaman at sasabihin ko sa aking ina nung magkita kami. Ngunit nung magtama ang aming mga mata, walang ano-ano ay bigla na lang akong napayakap sa kanya at walang humpay na tumulo ang aking mga luha. Sising-sisi ako sa aking inasal at sa aking nagawa. Ngunit sa halip na sermonan ako ng aking ina, ay isang matamis na ngiti at mainit na yakap ang ipinukol ng aking ina sa akin. Magmula noon ay nagkasundo na kami ng aking ina. Kuya Bari, kung hindi pa nangyari sa akin ang kahindik-hindik na pangyayaring iyong nasaksihan ko sa probinsya ng aking kaibigan, ay di ko pa maiisip na napakaraming mga bagay pala na mas mabigat pa sa mga suliranin ko. Isang pangyayaring nagmulat at nagpakilabot sa aking sarili. Isang pangyayaring di ko na malilimutan pa habang ako'y nabubuhay pa sa mundong ito. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay may natutunan ang mga nakikinig ngayon sa aking karanasan. Lubos na gumagalang, Andrea. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Anisita. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa nangyari sa aking anak na tawagin na lang natin sa pangalang Jemuel. Bago po ang lahat, gusto kong magpaabot ng mensahe sa ating mga suking tagapakinig na sana po kung may mga bagay man tayong naisin sa mundo
ay manatili tayong mapagkumbaba at tanggapin ng maayos ang mabubuong resulta. Hindi lahat ng gusto natin ay natutupad. Minsan, matututo tayong magparaya, lalo na't alam naman nating dehado pa din tayo gaano man natin kagustong ipaglaban ang isang bagay. Mahirap magkaroon ng katunggaling traidor at mahilig tumira ng patalikod. Mas lalong mahirap magkaroon ng kakilalang mapagtanim ng galit sa dibdib at umaasam pa ng kamatayan sa kapwa para lamang makaganti. Naway magsilbing aral po itong aking kwentong kababalaghan na nakatakda kong ibahagi sa inyo ngayon. Kuya Bari, binata noon ang aking anak nang mangyari po ito sa kanya. Nagkaroon siya ng nililigawang babae na nagngangalang Angel. Maganda ang panlabas at panloob na anyo ng dalaga. Nagmula sa maayos at respetadong pamilya kaya marahil ay nagustuhan siya ng aking anak. Ayos lang naman po iyon sa aking Kuya Bari, lalo pa at hindi naman nagiging pabaya sa kanyang pag-aaral si Jimuel. Kumbaga, isa si Angel sa naging inspirasyon niya para mag-aral ng mabuti. Hindi siya gumagaya sa ibang kabataang kapag nagkakaroon ng hinahangaan ay napapariwa at natututong pumasok sa mga ipinagbabawal na bisyo. Dahil nga sa taglay na ganda ng dalaga ay maraming nahuhumaling rito at maraming nanliligaw. Isa na roon si Jason na isa rin sa masusugid na manliligaw ng dalaga at mahigpit na karibal ng aking anak. Parehong nagkakasabay na bumisita ang dalawang binata sa tahanan ni na Angel. Hindi naman po sa nagmamayabang, ngunit maipagmamalaki ko ang aking anak. Nanatili siyang mapagkumbaba at magalang kay Angel sa lahat ng oras. Iyon ang dahilan kung bakit madalas siyang mas hinaharap ng dalaga kaysa kay Jason na ayon sa dalaga ay may pagkapresko na, mayabang pa. Ganun pa man, nagkakaroon pa man din naman ng pagkakataong nakakausap ni Angel ng minsanan si Jason nang sila lamang dalawa. Inirerespeto din ni Jimuel ang pribadong oras ni Jason dahil pareho pa lang naman silang nanliligaw at hindi pa naman sinasagot ng dalaga. Isang araw, nagkausap ang dalawang binata nang magkasalubong sila sa kalsada. Kalalabas lang ni Jason sa bahay ni na Angel, samantalang si Jimuel naman ang pupunta upang dumalaw at mag-alay na din ng kanyang harana para sa dalaga. Pare, sandali nga. Alam mo kung ako sa'yo, huwag ka nang umasa pa kay Angel. Hindi kanya gusto o magugustuhan man lang. May panunuyang wika ni Jason noon kay Jimuel. Matapos yun ay pinagmasdan pa siya mula ulo hanggang paa na tila ba minamata niya si Jimuel na may simpleng suot ngunit presentable naman. Si Jason kasi ng mga oras na iyon Kuya Bari ay animoy pupunta sa isang pagtitipon. Umaalingasaw sa pabango at matigas pa sa sinimentong sahig ang buhok dahil sa pumada. Ngunit hindi naman siya pinansin ng aking anak Kuya Bari. Bagkus ay nginitaan pa nga daw niya ito. Ay Jason, hindi tayo ang makakapagdesisyon yan pare. Titigil lang ako sa panliligaw kung si Angel mismo ang magsasabi sa aking tumigil ako. Nakangiting tugon pa noon ni Jimuel kay Jason. Wala namang problema sa kanya kung hindi siya sagutin ng dalaga. Basta't gagawin niya ang lahat para maahinudnud ito at titigil lamang siya sa panunuyo kapag nagdeklara na ang dalaga na hindi talaga siya nito gusto. At dahil sa sinabing iyon ni Jimuel kay Jason ay nakitaan daw nito ng pagkainis ang mukha ng lalaki.
Bago pa raw magkaroon ng tensyon sa pagitan nila ng lalaki ay nagpa siya ng maglakad papalayo ang aking anak. Simula raw kasi nang magkakilala ang dalawa at napag-alaman ng lalaki na nanliligaw rin si Jimwell kay Angel ay madalas na siyang pinag-iinitan nitong si Jason. Ngunit hindi naman iyon pinapansin ng aking anak dahil para sa kanya, si Angel lang ang makakapagdesisyon tungkol sa kung sino man ang mapupusuan niya. Habang tumatagal naman noon, ang panliligaw ng aking anak kay Angel ay mas lalo lang siyang pinag-iinitan nitong si Jason. Palagi siyang sinisiraan sa dalaga na kinukwento naman kaagad ni Angel sa kanya. Hanggang sa isang araw noon, nagkasalubong sa daanan sina Jimwell at Jason. Dahil medyo may tama si Jason ng alak, ay binunggo niya si Jimwell. Wala lang naman iyon sa aking anak. Ngunit nang akwang maglalakad na palayo kay Jason si Jimwell, ay kinalabit pa siya ng lalaki. Susuray-suray na minura niya si Jason, saka nanlisik ang mga matang dinuro. Ha! Akala mo kung sino ka ha? Magkasita na ba kayo? Ha? Ang yabang mo! Umiling si Jimwell. Pare, relax lang. Saka na tayo mag-usap pare kapag ka nahimasmasan ka na. Hindi kita papatulan pare dahil may tama ka ng alak. Wika ni Jimwell. Hindi naman nagustuhan ni Jason ang sinabi ni Jimwell kaya sininghalan niya ito. Puh! Ang bastos mo ha! Sigaw nito kay Jimwell at saka sinuntok ang aking anak. Mabuti na lamang at nakailag noon si Jimwell kaya nawala ng balanse si Jason dahilan para dumire-diretso siya sa lupa. Napamura pa raw ang lalaki kaya nagpasya na lang na umalis doon ang aking anak. Ayaw niya kasi ng gulo at ayaw niyang patulan ang lalaki lalo dahil kapag pinatulan niya ito ay baka magsumbong pa ito sa inay niyang konsentidor sa ugali ng anak. Kilala pa namang basagulera din kagaya ni Jason ang kanyang ina. Ang totoo nga niyan Kuya Bari, marami na ang umiiwas sa ginang dahil masyado itong iskandalosa at mahirap pakisamahan. Siya lamang ang palaging tama at kailangang pakinggan. Umuwi naman noon ang aking anak at sinabi sa akin ang buong pangyayari. Pinagsabihan ko na lamang siya na wag na niyang pansinin ang lalaki at baka sugurin pa kami ng nanay nitong si Jason. Tanging pagtango na lang ang naitugon ng aking anak sa akin. Nang sumunod na araw nga noon, umaga pa lang ay may narinig na kaming sumisigaw sa labas ng aming bahay. Hoy, Anisita, ilabas mo nga yung anak mo nang makausap ko. Sigaw ng isang boses na narinig namin. Nako, hindi nga ako nagkamali ng hinala. Nasabi ko na lang sa aking sarili nang makilala ko kung sino iyon. Lumabas din ako ng aming bahay at kinausap ang nanay ni Jason. Pagsabihan mo yung anak mo ha, na huwag sasaktan ang anak ko at baka kung anong mangyari pa sa kanya. Sabi pa nito sa akin. Nainis naman ako dahil sa sinabi nito kaya pinagsabihan ko rin siya. Hoy, yung anak mo ang pagsabihan mo ha, hindi iyong kinukonsinti mo pa ang masamang ugali niya. Pareho nga kayong mag-ina. Anak mo ang sumugod sa anak ko ha, tapos ikaw pang magrereklamo sa akin? Tugon ko naman rito. Ano? Bruha ka talaga. Talagang lalaban ka sa akin ha? Asik niya. Dahil sa sinabi kong iyon ay sinugod ako nito at sasabunutan sana. Kinuha ko naman ang walis tingting na nakita ko at inakmang ihahampas ko iyon sa kanya.
Sige lang, subukan mo lang at hindi ako magdadalawang isip na ihampas ito sa pagmumukha mo. Tandaan mo, nasa harapan ka ng bahay ko at ikaw ang sumugod dito. Baka naman gusto mo pang magpatawag pa ako ng pulis para malaman mo kung ano ang pakiramdam ng nakakulong. Sabi ko pa. Napaatras naman siya at nagdabog. Humanda iyang anak mo. Magdudusa siya! Sigaw nito at padabog na umalis. Napailing na lang ako dahil doon, Kuya Bari, at pinagpasyahan na wag nang pagtuunan pa ng pansin ang sinabi nito. Nagdaan ang ilang araw. Hindi ko akalaing simula ng araw na iyon, may mapapansin akong kakaiba sa aking anak. Una, nilagnat siya ng pagkataas-taas. Malimit na itong nakakaramdam ng pananakit ng kanyang likuran. Madalas din itong namumutla at nangangalumata ang mga mata niya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. May mga panahong kapag natutulog siya ay basta-basta na lang siyang babalikwas ng bangon dahil sa takot, saka ikukwento ang mga napanaginipan niya. Nakahihindik na mga tagpo na maski ako ay hindi maiwasang mag-alala. Ang sabi niya, napapanaginipan daw niya ang nanay ni Jason. May hawak na manika na may nakadikit na litrato niya saka tinutusok ng karayom. Nabaghan naman ako sa kanyang sinabi, ngunit hindi naman ako nagpahalata. Para sa akin, panaginip lang ito at walang ibig sabihin. Lumipas ang mga araw at mas lalong lumala ang kanyang kalagayan. Naratay si Jimuel sa kama at malaki ang inihulog ng kanyang katawan. Bilang ina, labis akong nag-alala sa aking anak. Hindi ko kayang isipin na may isang pambihirang bagay ang nangyayari sa aking anak na kagagawan lang din naman ng tao. Anak, ayos lang ba ang pakiramdam mo? Masakit pa rin ba ang likod mo? Nag-aalalang tanong ko sa kanya isang hapon nang matsyempohan ko siyang gising pero nakahiga sa kanyang kama. Hindi ko maiwasang mag-alala sa kanyang naging sitwasyon. Napabangon siya noon at kitang-kita ko na tila may iniinda siyang sakit. Anak, anong problema? Tanong ko pa ulit sa kanya. Napatingin lang siya sa akin kung kaya nakaramdam ako ng awa sa kanya. Akmang magsasalita pa sana ako, ngunit naunahan niya ako. Nay, masakit po ang likod ko. Ramdam ko pong tila may parang bumubukol sa aking likuran. Sabi nito. Dahil doon, nakaramdam ako ng kaba at pagkabahala. Pinagsabihan ko siyang titignan ko ang likuran niya upang alamin kung may bukol nga ba o wala at kung ano ang dahilan bakit sumasakit iyon. Hindi ko maiwasan ang mapasigaw noon nang makita ko ang likuran ng aking anak. Ay sus Mariosep! Anong nangyari sa iyo? Bakit ka may mga ganito? Tanong ko pa sa kanya. Napailing naman siya dahil hindi raw niya alam kung bakit niya nararanasan iyon. Basta na lang siyang nagkaroon ng hindi niya alam ang dahilan. Napatakip na lang ako ng aking bibig at pilit na pinipigilan ang aking luha dahil sa namamagang bukol na nasa likuran ng aking anak.
sa kadahilanang namumula ito at tila may mga nana sa loob, nakakaramdam ng sakit si Jemuel. "Anak, dadalhin kita sa albularyo at sigurado akong may kakaibang nangyayari sa iyo," sabi ko sa kanya. May pakiramdam akong hindi lang ito basta normal na karamdaman, Kuya Bari, lalo na't inaatake siya ng matinding pananakit tuwing araw ng Martes at Biyernes. Nang araw ring iyon, dinala ko sa pinakamalapit na albularyo ang anak kong si Jemuel. Sa bungad pa lang ng tahanan ng albularyo ay alam na niya ang sadya namin sa kanya. Kaagad namang inasikaso ng albularyo ang aking anak. Tinawas niya ito nang makita niya ang namamaga nitong likuran. Nagpakuha siya ng kandila at langganang may lamang tubig at asin. Hindi ko maintindihan ang ginagawa niya at iniuusal na ritual, ngunit nagtitiwala ako para iyon sa ikagagaling lang ng aking anak. May ginawa rin siyang panggagamot na sinamahan pa niya ng mga orasyon, mga ritual na may banyagang mga lingwahe. Napapadaing naman ang aking anak noon dahil mas sumasakit daw ang mga bukol sa likuran niya. Tila hinahampas ng kung ano. Hindi ko tuloy maiwasang maawa kay Jemuel, Kuya Bari. Mabait po ang aking anak kaya alam kong wala sa katarungan ang gumawa ng kasamaan sa kanya. Matyaga kong hinintay sa salas ang aking anak. Tiwala akong may resulta na mamaya paglabas ni Jemuel sa silid pagamutan ng albularyo. Makalipas ang humigit kumulang 1.5 oras noon ay natapos na sa ginagawa ang matandang manggagamot. Sinabi nito na may isang taong matindi ang galit at inggit sa aking anak. Hindi niya ito kayang lapitan dahil daw sa akin, kaya kinulam na lamang niya ang aking anak. Hindi na ako nagtaka pa at kilala ko ang taong iyon. Wala namang kaming ibang nakakaaway maliban sa kanila. Nalungkot ako dahil hindi na Jason kayang makipaglaban ng patas. Kung sana wala ng traiduran dahil maayos naman kaming napapakiusapan kung makikipag-usap lang naman talaga sila sa amin. Hindi ko talaga gusto ang lahat na pangit na katangian ng isang tao na nasa kanila. Naiisip ko kaagad kung saan ba at papaano nagawa ng inay ni Jason ang kanyang pangungulam. Ayon sa albularyo, mayroon naman daw tinatawag na palipad hangin o iyong ibabalik ang kulam sa nagbigay. "Labanan natin ng barang ang kulam niya," sabi ng albularyo. Napatitig ang albularyo sa akin. "Iha, hindi naman ako mambabarang. Isa lang akong hamak na albularyo. Kung gusto mo, may ituturo akong isang tao sa iyo na makakatulong dyan sa problema mo. Tanging panggagamot lang kasi ang kaya kong gawin, Iha. Isa pa, kailangan mong isipin ng maraming beses kung sigurado ka na ba sa babalakin mo. Ang pambabarang ay hindi isang laro at pwedeng mamatay pareho ang gumawa ng karamdaman maging ang ginawan. Naintindihan mo ba? Sana'y maging maayos na sa inyo ang lahat." Mahabang paliwanag niya at tumangulang ako sa kanya bilang tugon. Binigyan niya rin kami ng gamot para sa likuran ni Jemuel. Dahil desidido na ako na kailangan kong gawin, hinanap ko ang pangalan ng taong sinabi ng albularyo na marunong sa pambabarang.
Natagpuan ko siya sa isang liblib na lugar at hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Ako po'y nagpakilala saka sinabi ang aking sadya. Ikinatuwa ko ang sinabi niyang gagawin ang aking gusto at nagbayad ako ng malaking halaga. Tinanong pa nga niya ako kung anong ganti ang nais ko, kaya sinabi ko naman iyon sa kanya. Ako na ang bahala, sabi na lamang niya, kaya umuwi na kami ni Jemuel. Sa paglipas noon ng araw, pansin kong unti-unti nang gumaling ang aking anak. Lumiit na rin ang mga bukol sa kanyang likuran at hindi na rin namamaga ito. Minamatyagan naman namin noon ang mag-ina kung ano na ang nangyari sa kanila. May kumalat din kasing balita noon sa aming lugar na may nangyayaring kakaibang bagay sa mag-ina. Naku, suka ng suka kahit wala namang isinusuka. Dinig ko pa noon sa kapitbahay naming nag-uusap tungkol sa kalagayan ni Jason. Lihim naman akong napangiti dahil doon. Bagay lang iyon sa kanya. Bulong ko pa at saka nagpa siya ng umalis. Kami naman ng aking anak ay nagpatuloy pa din sa pagpapagamot hanggang sa tuluyan na nga niyang nabawi ang kanyang lakas. Sa ikapitong araw na gamutan ni Jemuel ay gumaling na nga siya. Masaya naman ako dahil doon. Isa pang nagpapasaya sa akin noon ay ang paglala naman ng sitwasyon ni Jason. Ayon kasi sa mga kapitbahay namin noon, iyak ng iyak ang ina nito nang isugod niya ang anak niya dahil suka raw ito ng suka. Labis pa raw na nagimbal ang babae noon dahil sa buhay na bulati na ang isinusuka ng kanyang anak. May halo na rin kasing dugo ang suka nito dahil baka nagkakasugat-sugat na ang kanyang lalamunan. Noong tuluyang gumaling naman si Jemuel, ay siya namang lumala ang sitwasyon ni Jason. Ang balita ko nung huli ay napagpasyahan daw na dalhin ito sa albularyo at iyon nga ang sabi na binabarang ito. Pinag-inita naman ako ng ina nito dahil ako raw ang may gawa noon sa kanyang anak. Ipinagamot niya ang anak niya. Ayon sa albularyo, ay baka kalahati lang daw ang tsansang gumaling pa ito. Gayong nilalabanan kasi ng barang ang pangkukulam na ginawa nila sa anak ko. Hindi naman namin nais na humantong sa ganoon, ngunit wala na kaming magagawa pa dahil ang mga ito mismo ang nagsimula ng lahat ng kaguluhan. Marahil ay malakas din ang albularyo at pambabarang na ginawa sa bata, kaya pinahirapan ito ng husto bago ito tuluyang binawian ng kanyang buhay. Nakonsensya man ako noon dahil sa nangyari. Naisip ko rin kapag hindi ko yun ginawa, marahil ay ang anak ko rin ang nawala naman sa akin. Dahil sa nangyaring iyon, nilisan ng ina ni Jason ang aming lugar at walang nakakaalam kung saan ito tumungo. Mabuti na nga lang din at nadala na ito sa nangyari sa kanyang anak, kaya hindi na ito gumanti pa sa amin. Magmula po noon, naging maayos na ang aking anak kahit pa hindi rin ito naging kasintahan ni Angel. Ngayong matanda na ako, bahagi na ng buhay ko ang pangyayaring iyon. Noon siguro'y naudyok lang ako, ngunit ito ay pinagsisisihan ko rin ngayon. Alam ko po na hindi talaga tama ang gumawa ng kasamaan o ang pagganti sa kapwa. Dala siguro ng sobrang sama ng aking nararamdaman noong mga oras na iyon dahil sino ba namang ina
ang hindi ipagtatanggol kapag inaapi na ang kanilang anak. Siguro Kuya Bari, kung hindi ko rin iyon ginawa ay malamang nasa hukay na ang anak ko ngayon. Ipinagpapasa Diyos ko na lang ang pangyayaring ito. Kung mayroon man akong pagkakasala o dapat panagutan, sana po'y mapatawad niya ako. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento tungkol sa kulam at barang na naranasan namin ng aking anak. Kahit kailan, wala talagang maidudulot na maganda ang dalawang bagay na ito. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po Kuya Bari kung sakaling piliin nyo rin pong itong basahin sa mga susunod na araw. God bless po and more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Anisita. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.